Oras natin mga kaibigan, alas 7:35 na ng umaga at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang mismong Regional Police Information Officer Regional PIO ng Pro9, si Police Major Sheila Michang, upang po malaman natin kung ano ang kanilang mga preparations ngayong Holy Week. Hello ma'am, good morning. Welcome po sa DXAS. Hello, ma'am. Good morning po. Yes, good morning po Ma'am Chang. Welcome po dito at maraming salamat po dahil andito kayo ngayon sa aming program para bigyan ng update ang ating mga listeners dito sa Zamboanga Peninsula tungkol po sa preparation ng inyong kapulisan, ng inyong hanay po tungkol sa Holy Week. So ma'am, ano po ba yung mga preparations natin para ma-secure natin na safe po ang pag-commemorate po nitong mahalagang activity ngayong buwan na ito? Yes po ma'am. Meron po kaming inihandang security plan which is being implemented na po. Nag-start na po ang ating implementation nito last week ng March po for the Holy Week 2026. Meron po kasi tayong binabantayan na 144 places of worship sa buong region. That also includes Sulu po. Out of this 144 po, meron po tayong i-deploy dito na 1,300, more than 1,300, almost 1,400 personnel po. Dito lang po ito muna sa mga places of worship na to, ma'am. Hindi pa po kasama dyan yung mga regular functions namin, like yung traffic, yung patrol, yung ating mga nagmo-mobile patrol, yung mga motorcycle patrol, at hindi pa rin po kasama sa bilang na yan yung mga nilagay po natin na deployment or nilagay natin ng mga personnel para magbantay sa ating mga thoroughfares, yung mga highways. Maglalagay tayo dyan ng police assistance desk kasi we are expecting na madami tayong travelers. And kasama na rin po yung mga additional personnel po natin sa mga terminals, airports, seaports, yung mga areas na magkoconnect sa atin sa ibang lugar kung saan pwedeng dumagsa yung mga tao ngayong Holy Week po. Ayan. So gano po ba kaghalaga rin ma'am na may mga ganito tayong preparation dito sa Zamboanga Peninsula including Sulu po? Yes po ma'am. Lagi po talaga natin pinaghahandaan yan. Part po yan ng ating, itong Holy Week every year naman talaga to, di ba ma'am? Just like Christmas, like Undas, ganun. Every year po meron pa tayong piniprepare na security plan for that. And kasama na rin po dyan yung mga preparations namin aside sa deployment, kasama na dyan yung mga preparations namin. Yan pong ginagawa naming mga simulation exercise. Diba? If ever mayroong mangyari, so yung mga personnel namin parang magiging kumbaga, magiging normal response na sa kanila if ever meron ganyang pangyayari. So, continuous lang po ang aming preparation and kapag ganito po, implementation na lang po ang ginagawa namin. We do always prepare for this. Hindi po ba challenging ma'am na alam naman po natin na outnumbered po ang ating mga kapulisan, compare po sa population actually dito pa lang sa Zamboanga City. Paano po ito ma'am? Challenge po talaga siya, ma'am. Pero, swerte lang po kasi talaga tayo dito kasi we have a good relationship with our community. So, meron po tayong nakukuhang suporta sa ating mga LGU, mga barangay. Ino-augment po nila yung ating mga personnel. So, sila po yung nagiging force multipliers natin. Aside from the augmentation na binibigay po ng aming mga partner agencies, like AFP, si Bureau of Fire, nagbibigay din po yan sila. At iba-iba pa pong agency na tumutulong sa amin na magbantay. Kaya po, kapag titingnan po ninyo, kapag ganitong mga kapanahunan, kumbaga, halo-halo po yung mga nagbabantay dyan. Hindi lang po purely PNP yan. Meron tayong mga partners. Ito yung tinatawag natin shared responsibilities. Yes po, kasi naniniwala po talaga kami sa PNP na ang peace and security is a shared responsibility.
Mhm. Pero wala po ba tayong namomonitor, ma'am, na mga banta sa ating seguridad ngayon? At kung if ever, ano po yung present alert status po ng Pro9? At the moment po, tinaas po tayo sa heightened alert dahil po sa pag paggunita po natin ng Holy Week. Mhm. So, heightened alert po siya para sa aming mga PNP personnel. Ibig sabihin, from our normal alert status, medyo tinaas po. Kasi kailangan naming magbantay. Kasi, di ba, meron nga po kami sinasabi na habang kayo po ay nagpapahinga or natutulog or nagbabakasyon, kami po ay nakabantay po sa inyo. Mhm. Kaya heightened alert po kami. And pagdating naman po sa threat, ma'am, kaya po kami naglalagay ng security plan. Kasi meron mang threat or wala, we assure you that the PNP is prepared. Mhm. Kaya po kami merong mga ini-implement na mga security plan po. Ayan, yan po yung maganda at maraming salamat po sa inyong sacrifice. Kanina nga sakripisyo ang aming pinag-uusapan dito. Ma'am, meron din po ba tayong mga like do's and don'ts po para po sa ating mga magpa-participate po ngayong Holy Week para itong mga do's and don'ts ay makatulong rin po sa ating mga kapulisan? Yes po, alam ko po, sa pagkakaalam ko, iba-ibang lugar, iba-iba po ang ini-implement nila. Mhm. Ang sa amin lang po sa PNP, makipag-cooperate lang po talaga tayo. Pag sinabi po sa inyong pupuntahan ay bawal magdala ng backpack, bawal ang naka-jacket, bawal ang naka-sombrero, sundin na lang po natin. Lalo na po yung pagdala ng mga, yung may ingay na, let's say, mga speaker, di ba? Yung patalim, Mhm. or any, yung mga deadly weapon, sumunod lang po tayo. Sumunod lang po tayo sa mga pinapatupad ng mga, yung mga places of worship natin. Kasi kami po ay tutulong lang rin na ma-implement yun para masiguro po na lahat tayo ay safe and secure ngayong Holy Week. Mhm. Kaya mahalaga rin po no, sa ating mga tagapakinig, abangan po nila yung maybe EO kung meron mang ilalabas ang ating mayor para sa mga Yes pagbabawal po. Mhm. Yes po, ma'am. Siguro i-ano rin natin sila na kung meron man silang pupuntahan ahead of time, do research, 'di ba? Marami naman po lalo na sa social media. We can use the social media para i-check kung anong oras open, anong oras magko-close, ano yung mga bawal dun sa lugar na yon, gaano kalayo ang kanilang parking area, yung mga ganyan po. Mhm. Depende po kasi sa area na pupuntahan nila. Iba-iba po yung patakaran. Yes. Kami po sa PNP, tutulong lang po kami na ma-implement yung mga patakaran na ibibigay po ng mga lugar na yun. Mhm, ng LGU. Ma'am, how about po ng ang pagdating sa security naman ng mga tahanan kasi ang dami din po ngayon magta-travel, iiwanan ang kanilang bahay or kaya that day or 2 days baka may mag-overnight, may pupunta sa worship place na doon mananatili. Ano po yung mga natin, ma'am? Mga advice natin or tips natin sa kanila para hindi po sila maging biktima po no ng mga magnanakaw o kung ano mang pwedeng gawin sa bahay nila habang wala po sila. Yes po. Sabi nga namin, personal safety. Diba? Priority pa rin po natin ang personal safety ng bawat isa. So kung babiyahe po tayo, number 1, i-ensure po na walang naiwang naka-plug sa loob ng bahay. Kung pwede ngang naka-off yung yung main switch. Mhm. Pero kung hindi talaga mapigilan, please ensure na walang mga naiwan na naka-plug na hindi naman po importante or yung mga as much as possible, wag na lang iwan ng naka-plug ng mga appliances. And then number 2, i-check po bago umalis na naka-double lock or naka-ensure na naka-lock talaga yung ating mga tahanan na iiwan natin. And then, siguro po, isa rin po yung as much as possible, meron tayong mapagkakatiwalaang kapitbahay or tao na masabihan na, ay, wala po kami dito, aalis po kami, baka pwede pong pasilip-silip, wala po akong ini-expect na pupunta sa bahay, para if ever man po, meron pong silang makita in the coming days. 'Di ba?
magiging curious sila at sila mismo mag-check. And pwede nilang tawagin yung atensyon ng police or ng barangay para humingi ng tulong. Kasi sila mismo alam nila na nagsabi kayo sa kanila na aalis nga po kayo. And then, isa rin po siguro, ma'am, yung sa ating sa social media, iwasan po natin yung Laging mga updated. ATM po. Opo, yung at the moment, di ba? Although, we do understand na naging way of life na kasi natin ang social media eh. Pero, for our safety, please do, please do tone down. Kung hindi man kayang bawasan, tone down lang. Hindi man kayang itigil, bawasan lang po natin. Kasi, di ba, hindi po natin alam yung mga may masamang balak, binabantayan lang po kayo. Tapos, kayo pa po mismo yung nagsasabi kung nasan kayo, di ba? Nawala kayo sa bahay. So, lang po, personal safety. And, sa mga babiyahe po, iwasan po natin yung magdala ng masyadong madaming cash, di ba? Magsuot ng mga alahas na masyado pong eye-catching, yung mga nakakakuha ng pansin. Diba? Para aiwasan po na maging biktima tayo ng kung anumang insidente, pandurukot, snatching, diba? And then sa mga yung magmamaneho, siguraduhin po na you are physically, physically, emotionally prepared for the long drive, for the long travel. Kapag nakaramdam po ng pagod, antok, please, huwag mahiyang mag-stop over at magpahinga, umidlip, kumain. I-ensure na ang inyong katawan ay ready for travel. Wala kayong nararamdaman, walang lagnat, ubo, sipon, mga ganun po. Para ma-ensure na, ma-enjoy nyo naman po ang inyong travel. At sa mga commuters naman po, ma'am, siguro po, check po ang biyahe. Diba? Nagpo-post naman po yung ating mga, yung mga terminals, port, airport. Nag-check naman po ng updates ng kanilang biyahe. So, please do check before kayo umalis kasi mas mabuti ng sure po kayo. And siguro nakakatulong po yung they come early sa mga terminal, ma'am, kasi at least may chance sila na makahabol kaysa late dahil nakaset ka na ganitong oras ka darating tapos wala ka nang maabot. Siguro, yun lang po yung mga iilan lang po, Yes ma'am. po. Iilan lang po. Hindi pa po lahat. Ako naman naalala ko, yung mga sasakyan din po natin, kailangan ipa-check din po nila, ma'am, no, kung fit ba din para i-drive kasi minsan yung mga cause ng vehicular accident, mga brake pala natin. Yes, ma'am. Blow bagets. Yes. Sa ating mga driver, blow bagets po. So, brakes, lights, oil, water, yung magpa-cleaning. Madami pa yan siya, Yes ma'am. po. Opo. Ayan, mamaya pwede natin i-play, kuya. Battery, yung mga ganun po. So, dapat bago mag-travel, kasama na po yun sa preparation ng mga pagmamaneho. Ayan. At lastly, ma'am, if ever po, no, wag naman sana, pero kung may mga untoward mga incident, paano po nila makokontak ang ating mga kapulisan? Yes po, ma'am. Kung hindi man po ninyo po nakuha ang mga hotline numbers na inyong pupuntahan na lugar or ang nearest police station, pwede po ninyong i-dial ang 911. So, 3 digits na lang po yan. 911, still active pa po. Any type of police assistance na pwede namin ibigay sa inyo po. Please do dial 911 and then sisiguraduhin po namin na mapupuntahan po kayo ng aming tropa at mabibigyan po ng kaukulang assistance. Kasi yung 911 po natin, diretso na po dito, connected sa CDRRMO po ba yan, ma'am, no? Sa syudad natin. Sa national po, ma'am. National pa level rin. po siya, ma'am. And then, national po ang magbabato sa atin. Okay. O, sige po. Yes, Nako, po. marami. Pero direct na yun, ma'am. Direct na yun. Baka sabihin nila, dadaan pa ng ilang channel. Hindi po. From national, tatanggapin po ng national yon, national headquarters, and then didiretso na po yun sa kung saang station concern. As long as alam nyo po yung exact location. So pag may mga ganyan din po pala, ma'am, ano yung mga importanteng details na dapat nila agad i-report para mapuntahan agad?
Siyempre po yung inyong location, exact location as much as possible po. So, makakatulong po talaga ma'am yung mag-research kung saan tayo papunta. Mhm. 'Di ba? Saan tayo papunta para at least alam ninyo saan yung pinakamalapit na ospital, saan yung pinakamalapit na police station, saan yung pinakamalapit na mahinga ninyo ng tulong. And if ever po, magtanong po kayo sa mga locals kung ano yung lugar na kinalalagyan po ninyo para eksakto po yung mabigay ninyong details. Mhm. Anong klaseng tulong yung kailangan ninyo, saan po kayo mahahanap, anong lugar po yun. Mhm. Ayan. So yan po yung mga importanteng mga reports na dapat nyong ibigay sa ating 911. Location nyo, ano yung sitwasyon ngayon, nabangga ba, ano ang biktima, ano ang kalagayan, at kung pwede alam din natin yung mga nearest na landmark. Nako, maraming salamat po. Yes po, Mama Shalomit Chang, sa inyo pong oras at panahon dito sa DXIS. Parang every year po ay ginagawa natin ito kasama kayo. So, thank you po talaga ma'am sa update na binigay ninyo. Maraming salamat rin po ma'am kasi at least through your program po na nare-remind po natin yung mga kababayan natin, lalo na 'di ba masarap ma-enjoy yung kanilang biyahe, yung kanilang pagmumuni-muni ngayong panahon kung alam nila na prepared sila. At least thank you po for giving us the opportunity rin po and for being our partners sa pag-remind sa ating community. Ayan, maraming salamat din po muli. God bless you. PIO po ng Police Regional Office 9, Police Major Shalomit Chang. Ma'am, ingat po kayo. Thank you ma'am. Good morning po. Ayan, yan po no, nakasama natin ang mismong spokesperson po ng Pro9. Kaya mag-ingat no, Bin, ang bawat isa sa atin. Okay. Okay. Nahuli yung mic sa iyo. Ayan. So, oras po natin 7:52 ng umaga. Wala na pong tayong time. Pero sa pagbabalik natin, ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Rabies Awareness Month dahil ang March Bin ay awareness din para sa ganitong klase ng kaso. Oo. Kaya magbabalik po kami. Muli ako po si Sara Mito Labing. At yan mga kabarangay, ang ating unang part no sa ating ikalawang part, makakasama natin si Ma'am Sara May Tulabing. Ako naman si Robin Suling. Magbabalik ang oras ng Zamba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na, Zamba Sulta.